Itong inyong ginawang pag-aaral, meron ba din dito yung mga may nakalagay na ba dito kasi nga sinuri namin 'to, 100 pages mahigit ito 'no, at saka maliliit pa Oo. yung fine prints pa ito, yung mga may pending case sa PDAF, sa pork barrel? Opo, maganda po yung tanong ninyo. Hindi ko na naisama dun sa press statement, Mm. pero ayun, yung isang case study rito, yung Kaunlad Pinoy, yung kanilang first nominee ay si James Christopher Napoles. Kung pamilyar yung apelyido, anak po siya nung na-convict na pork barrel scam mastermind na si Janet. Pero hindi naman niya kasalanan na porke anak siya, na-flag siya. Mm. Kasi po si James Christopher ay na-charge din, na akusahan noong 2017 with 97 counts of graft and malversation through Mm. falsification of public documents. Mhm. And then he was also indicted together with his mother and four others na sa US grand jury naman po sa Estados Unidos. 20 million ang pinag-uusapan, $20 million ang pinag-uusapan natin dito ng public funds obtained through multi-year bribery and fraud. So kumbaga, don't get me wrong, si James Christopher Napoles hindi pa naman ako convict, pero syempre dapat alam ng tao na may ganito siyang pending na kaso po. At meron pang iba eh. Meron pang iba na may pending ngayon sa Sandigan Marami. Bayan. Ah, Oo, na, oo, na, na, tama. na mga nominado sa first three ng ilang party list, no? Ito kaya doon ba sa inyong study nakalagay ba mga pangalan doon ng mga nominees na may mga pending case sa Sandigan Bayan? Opo, opo, Okay. nakalagay po roon. So Oh. malinaw na pending sila, pero kailangan nating linawin sa publiko, hindi pa po sila convicted. Siyempre, there's the presumption of innocence, pero dapat alam ng tao yung mga pending na kaso. Oo, well, tama, may presumption of innocence, no? Opo, pero dapat nga din natin malaman yung estado ng pamumuhay ng mga taong ito, no? Yun din po ang Tama. ano diyan, ang importante. O sige. So, Sir Danny, salamat muli no dito sa inyong ginawang pag-aaral na ito. Kami tatawag kay COMELEC chairman kung meron pa bang remedyo ito doon sa mga detalye ng mga nominado at kung sakasakali na may mga magre-resign yung 8 para matira yung 2. Para bang kung merong itinatago ang isang party list group, sila ay magtatago sa dulo kung questionable yung mga personalidad. And then, di Opo. ba, kapag sila ay lumabas, no? Kumbaga, may chance na magkaroon ng upuan, magbibito yung 8, yung pinaka-last 2 ang uupo. Alam niyo, para bagang covert operation Oo nga. na wag tayong lumantad rito kasi baka lumantad, mabuko tayo, mabulgar tayo. So, dito tayo sa dulo lang. Di ba? Oo. Magaling silang sumimple. At ang panawagan din namin sa COMELEC, Sir Ted, bukas naman kaming makipagdialogo kahit kanino, kasama na rin po sila. Pero ang gusto ko lang linawin, kasi kahapon ay binanggit nga, yung nagbigay rin ng pahayag naman si COMELEC Chairperson George Garcia, salamat na iginagalang nila yung ginawa naming pag-aaral at kinikilala nila. Pero sa kabilang banda naman, dapat aminin din at i-acknowledge din ng COMELEC yung kanilang naging pagkukulang sa handling ng isyong ito. Hindi sapat yung sinabi nila na may 200 na application sila na ni-reject. It's not an indication na they are doing due diligence sa kanila pong pagsusuri. Hindi po dapat iba to sa publiko yung pagtutol dun sa yung sa time period ng application. Hindi po trabaho ng publiko na busisiin yung mga dokumento, lalo na kung yung mga dokumento ng application for party list representation ay hindi masyadong accessible po sa publiko. So if we want real transparency sa COMELEC or even in good governance in general, wag po sanang tokenism lang. At saka yung mga CONA, sana naman mas detalyado yung ibibigay ng mga kandidato. Ay, ng mga party list nominee. Kasi pwede namang i-pressure ng COMELEC. There's nothing illegal about asking the party list nominee, can you be more specific? Anong klaseng business to? Accountant ka? Anong kumpanya? May mga, kasi ang nangyayari, general details lang